Hello guys, for today's video, i-share ko lang pala sa inyo ang aking experience sa aking panganganak sa hospital. Magkano nga ba ang aking ginastos sa hospital? Paano nga ba ako nanganak? Madali lang ba ang pagpapanganak sa hospital? Kasi guys, this is my first time na nanganak sa hospital. Kasi nung first baby ko, nasa bahay lang ako nung nanganak. At saka pangalawa, nasa naman ako, lying in sa center. And first time kung manganak sa hospital, which is ayaw ko talaga, pero dahil sa edad ko na 38 years old na ako, kailangan ko ng manganak sa hospital kasi risky na daw yun para sa part ko. Okay, doon na tayo sa point na magkano nga ba aking ginastos. Well, sa gastos guys, ang masasabi ko, nakatipid nga talaga kami kasi yung billing talaga is 7K, around 7K para sa akin, at sana ko naman is around 4K, pero less doon ang PhilHealth, so nakabayad na lang ako ng 1,400 plus. So sa anak ko naman nakabayad kami ng 400 plus, so almost 500. So yun lang yung talaga yung ginastos namin sa hospital. At saka once normal delivery ka pala sa hospital, 24 hours ka lang, i-release ka nila kaagad. So, pwede ka nang makalabas. Basta wala lang diferensya sa iyo at saka sa baby mo. Okay? So, yun guys. Based naman sa aking experience sa pagpapanganak ko sa hospital, ang masasabi ko lang guys, mas gugustuhin ka pa talagang manganak sa lying-in or sa bahay kasi inasikaso ka. Sa hospital kasi, sa maliban sa madami kayo, hindi ka talaga matutukan kasi nga marami na kayo. Kaya na-experience ko talaga guys na manganak sa sarili ko lang doon sa bed, sa ER pa lang. Hindi na ako nakapasok ng operating room kasi sa operating room may nakapila na. So 5 kasi kami doon sa ER. So ako yung huli sa panglima. Meron naman ibang dumating. So sa batch namin ako yung panghuli. So ang nangyayari, pumunta na lang yung doctor at saka yung nurse nung lumabas na yung baby ko. For me, I feel na unfair kasi nagbabayad ka naman eh, pero wala talagang makatutok sa'yo sa anumang mangyari sa'yo, just in case anong mangyari sa'yo, wala talaga. Kasi hindi nga nila matutukan kasi nga nasa public hospital ka lang naman. Ako naman, in my choice, hindi na talaga ako pumunta pa ng private hospital kasi nga gawa ng yun ang pinakamalapit na hospital dito sa bahay namin. At saka isa pa, yung time na yun, kasi nga pang third baby ko na to, alam ko na kasi mga anak na ako eh. Ang hirap pa nga namin nakahanap ng taxi. 3 taxi na ang ayaw pumayag kasi nga maklang lang yung puntahan namin, napakalapit. Ayaw nila. Nag-reject sila kahit na tinanong namin kung magkano lang yung singilan nila para makasakay kami kasi gusto ko magpahatid kasi alam kong hindi na magtatagal ay mga anak na ako. So, yun, based sa aking mga experience, yun lang ang hindi ko nagustuhan. Kasi what if may nangyari, di ba hindi natin alam. Wala din silang magagawa eh. Kasi hindi naman sila nakatutok sa'yo individually kasi nga ang dami nang tinitingnan. So, para sa mga mom na may mga budget naman, better find a good hospital na private kasi alam mo talagang alagaan ka. Yun nga lang, kung hindi naman kaya ng budget kasi nga private normal delivery, it cost around 38K. Malaki-laki din yun. So ayun guys, dahil nga nasa ER kami, so wala akong cellphone, lahat ang gamit ko na sa labas pa kasi hindi pa kami nakakit sa ward kasi nga gawa ng puno lahat ng ward, walang space na bed sa ward, so nandun na kami sa ER. Kaya wala talaga akong wala talaga akong video or picture man lang nung time na anak ako kasi wala nga cellphone, bawal na sa ER. So yun lang, kailangan maging prepare kayo kung pipiliin yung mga anak sa public hospital. Kailangan
Ayan guys, regarding naman sa billing namin doon sa hospital na kung saan ako nanganak, ito po yung billing statement. Okay. So ayan, nagbilang po ako ng around 7,886. Ayan, yan po yung binayaran. Ayan dapat yung billing ko amounts 7,000 plus. So deducted na itong PhilHealth, so nagkaroon ng 4,600 balance. And then mayroon pa nakalagay dito na summary. Ayan, so tapos deducted na yung lahat-lahat. So nagbill na lang ako ng around 1,100 plus. So yun na lang ang binayaran ko. From 7,000 nagiging 1,100 plus na lang siya. Sa baby ko naman, ang bill niya is 3,812, 24 hours base ito guys ha. Tapos binayaran na lang namin is 494. So yun na lang ang binayaran namin sa kanya. And then yung gastos ko naman sa labas, sa mga bili-bili ng mga kakailanganin na wala sa hospital, umabot din ng 5K. So total 5,000 plus 1,600, so 6,600. Yun yung ginastos ko sa panganganak ko guys sa public hospital. So depende lang sa inyo kung kakayanin naman ng katawan yung mga anak sa public hospital. So go na kayo sa public hospital kung hindi kayo nag-expect ng special treatment, kasi guys wala talaga yan sa public hospital ha. Wala po tayo sa private hospital, okay? So expected talaga na tinitingnan ka din naman nila, pero not to the point na talagang nakaabang lang yun sila sa iyo, okay? Kasi marami nga kayo, sabay-sabay pa naman mga anak. So katulad sa case ko, 5 kami magkasabay. So ako nga, tulad ng sinabi ko sa unang video, na ako nga lang mag-isa doon sa bed ko, at na anak ko na naisilang ko na si King. Kaya talagang blessings, napaka-strong ng baby ko, kasi kami lang dalawa nakayanan ko siyang ilabas. Ayan. So thankful na lang din ako, kahit napapaano nakaraos din ako, at normal kaming dalawa, walang problema sa aming dalawa. Yun lang. At kahit napapaano, napapasalamat pa rin ako sa hospital na yun. Pinadali nila ang pag-process, lalo ng paglabas, kasi ako talaga yung tao guys na hindi na ako conforme magstay ng matagal sa hospital, sa totoo lang. Kaya napakaano ko advance ako mag-isip lagi pag nasa hospital ako. At first time ko rin naka-experience na naglagyan ng dextrose yung kamay ko, okay? So for 38 years ngayon lang ako naka-experience na malagyan ng dextrose. Hindi ko nga lang na picture kasi nga walang cellphone, bawal. So hindi ko mapakita sa inyo yung evidence na nagkaroon ako ng dextrose, pero meron talaga guys. Pag sa hospital kayo mga anak, hindi mawawala yan. So yun lang. So kayo na pong bahala ang magtansya kung gusto niyo ba mga anak sa public hospital or sa private hospital kayo. Hindi ko pa masasabi yung experience sa private hospital, pero hindi man ako nanganak sa private hospital, pero marami na kasi akong experience private hospital, kung paano sila mag-alaga sa'yo, kasi nga private yun mahal ang bayad dun So yun lang guys, salamat sa inyong panonood. Thank you once again, and please do like, share, subscribe, and ring the bell button para magiging notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kita kids, bye bye.